ako ng damit. Tapos, sabi ko sa laundry, sabi nila 24 hours pa daw. So, hindi mabalik kaagad dito sa hotel. So, sabi ko sa anak ko, punta tayo ng mall kasi kailangan ko bumili ng t-shirt. Dahil kailangan ko ng pangpalit, no? Yung pantulog, okay lang yun, paulit-ulit eh. Kahit nung nagsimula siya nung May 24, pabalik-balik okay lang yun. Pero yung sa panlakad, eh, kailangan talaga, fresh, no? So, sabi ko sa kanya, bili tayo ng t-shirt. Kain tayo, tapos bili tayo ng t-shirt. So, naglalakad kami sa mall, sa pavilion. Naglalakad kami doon. Tapos sabi ko sa kanya, naglalakad kami, sabi ko, alam mo, ang ganda ng Kuala Lumpur. Sabi ko sa kanya, ang daming laman ng kanilang mall, madaming stocks yung kanilang, mo yun, hindi ka napipilitan na ito na lang bibilhin ko kasi ito lang yung nandoon. Marami kang choices. Napakaganda ng mall, tapos maayos. Tapos sabi ko sa anak ko, maganda to. Sabi niya, o nga ma. Sabi niya, dalhin natin yung dalawa niya daw kapatid. Dalhin natin sila dito para makita nila ang Kuala Lumpur. Even ang galing sa airport. Malayo ang airport, di ba? Pero napakaganda nung daan. Papunta dito sa sentro ng Kuala Lumpur. Hindi yung sinabi mo, ma'am. Di ba, ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka-asfalto naman siya, pero bakit gumaganon? Hindi ko maintindihan. Talaga, totoo. Dumadaan ka ng EDSA, nakasimento man siya, asfalto siya, pero bakit dito, suabe? Di ba? So, yun yung nakita namin na dapat kaparte ng programa natin sa Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita ninyo. Dahil tumira, nagtrabaho, 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa at nakita ninyo kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa na gusto natin makita sa ating bayan. Na ngayon ay pangarap pa lang, pag-uusapan natin, pero sa susunod dapat nakita natin, naramdaman natin at maipamana natin sa mga anak natin. Hindi yung kung ano yung 1990s, ay ganun pa rin ang ibigay natin sa ating mga anak. Kaya po napakahalaga ng celebration natin ng Independence Day. Dahil ito ay celebration ng ating kalayaan, pagpapasalamat sa ating mga ninuno, pero ito din ay pagkilala ng ating mga problema bilang bayan. At ito din ay panahon para tayo ay makapagbigay ng ating mga pangarap para sa ating pinakamamahal na bayan. Isang maisog na pagbati. Intro pa lang po yun. Ito po yung totoo na speech. Kailangan ko po gawin ito kanina, si Senator Amy, sabi ko sa kanya, huwag mo ako kasapin kasi hindi pa tapos yung speech ko. Ginagawa ko siya. Tapos habang kumakanta si Jimmy Bondok, gumaganon-ganon ako, pero edit ako ng speech. Habang kumakanta si Robin Padilla, sabi ko, Jaira, pasa mo sa akin yung ano. Tapos sabi ni Senator Amy, Papa, bakit parang seryoso yung speech mo? Bakit, siniseryoso mo yan? Sabi ko, trabaho ko kasi. Trabaho ko ang magbigay ng mensahe para sa inyong lahat.
Isang maisog na pagbati para sa lahat ng mga Pilipino dito sa Malaysia at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood sa ating live streaming na nagtitipon at nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isang maisog na pagbati sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala nito. Katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinaharap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ninyo ng komportableng buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating bayan at sa pag-aalaga ninyo sa inyong mga pamilya na nandun sa ating bayan. Ang inyong mga sakripisyo at tapang ay nagsasalamin sa lalim ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya. At dito rin natin nakikita ang inyong malasakit para sa Pilipinas. Ang ating pangarap ay lumaya sa kahirapan at maging matatag ang bansa. Kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. At kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Posibleng hindi na kailangan maging OFW. Aalis lang po tayo sa ating bansa, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte